Patuloy po na pinaninindigan ng mga member ng Quadcom sa Kongreso na nagsagawa ng investigasyon tungkol dun sa human rights violation campaign against drugs ni dating Pangulong Duterte or Duterte administration. Ang sinasabi dito ni na Congressman Bungalon ng Ako Bicol, Congressman Ortega ng La Union, Congressman Cedre ng Party List, malinaw naman yung naging reklamo ng mga naging biktima ng tukhang ni Duterte noon. Nasaksihan ng Quadcom ang maraming complainant at biktima nung sinasagawa yung hearing. Kaya naniniwala sila, mayroong karapatan at huwag nating pabayaan, huwag daw ibaliwala yung reklamo ng mga kawawang naging biktima. Sa ngayon kasi, lumalabas parang pinapalabas nila ang kawawa na si Duterte. Pero paano naman anya yung naging biktima? Di ba mas magiging kawawa nga naman yung nawalang buhay, yung nawala ng buhay, kaysa sa yung akusado na ngayon ay pinapanagot sa batas. Ito, pakinggan po ninyo yung mga ilang paliwanag tungkol dito. Yung elaboration po ng statement. Well, palagi natin sinasabi, no, we've been consistently repeating it. Itong nangyari kahapon, ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi ho, itong pangyayaring ito hindi ho dahil kay, sana ito natin yung pansin natin, hindi kay Presidente Duterte, kung dun sa mga biktima ng AJK, napakarami po nila. Nung nagsimula po yung trial, nung nagsimula po yung Quadcom hearings, no, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang marami sa kanila. And many of them are children. You have Kiam de los Santos. Po natin, totoo yan. Oh, hindi ako nagkakamali, was only 17 years old. Grade 11. Taga Caloocan. Meron si Carlo Angelo Hernais, valedictorian nung high school. 19 years old, nag-aaral sa UP. Ang ginawa sa kanya, nawala siya, bibili lang sana ng merienda, pero nakita after 10 days, if hindi ako nagkakamali, ang sabi ng pulis, dinakip siya dahil sinubukan niyang i-hold up yung isang taxi driver. Wala kinalaman si Reynaldo Colot de Guzman, 14 years old, taga Nueva Ecija. Nandun si Danica May Garcia, 5 years old, taga Dagupan. Nandun si Althea Barbon, 4 years old, taga Negros. Si Skylar Rabatay, 4 years old, taga Cebu. Yung taga Cebu, nasa likod lang siya ng motor ng tatay niya. Si Maika Ulpina, 3 years old. 3 years old. Pinakabata sigurong AJK victims. I think, habang nangyayari ho kahapon, habang iniisip natin, habang minomonitor natin yung nangyayari, alam mo, sa totoo lang, yun yung pabalik-balik sa isip, yung mga victims. Katulad niya nung sinabi nung isang nanay, isang victim, sabi niya, sinasabi nila na we surrender daw our sovereignty sa sa pagka-aresto ni former President Duterte dahil sa ICC warrant. Pero hindi ba mas nakakalungkot na kailangang isang korte sa labas ng bansa pa ang mag-utos para magkaroon ng hustisya yung mga AJK victim? Hindi ba nakakalungkot yon? Kaya nga, iniiwasan ko yung word na Thanksgiving o celebration . Kasi sa totoo lang itong mga panahon na ito dapat yung ating simulan natin yung paghihilom, lalong-lalo na sa AJK victims. I think we owe it to them to make sure na simulan na yung healing, but that healing will come only through one thing, through justice. Ayun, correct. At itong ginagawa ko nating exercise, lalong-lalo na sa yung trial sa ICC, ay kasama po doon sa paghilom, ang paghahanap po ng katarungan at pagbibigay pananagutan sa tao Congressman Jude posible doon na nagsimula at nagutos ng mga pangyayaring ito. Ayan, pakinggan natin sandali si Congressman Ortega. Isipin din natin La Union, ito. Alalahanin. Dapat hindi makalimutan ng taong bayan itong mga biktima ng AJK. Itong mga taong namatay ng walang rason, pinagbababansagan sila na
collateral damage lang. This is a story of justice. Kwento po to ng hustisya itong mga nangyayari ngayon. But this story is not yet over. And ang kasiguraduhan lang po ay hindi po natutulog ang hustisya. Yeah. Okay. Saka hindi po natutulog ang Diyos. Yan o. So, yun ho, ang simpati nila nandun sa mga biktima. And I think Yan o. Okay. So, ano yung masasabi dyan? Totoo yan. Dalawang congressman, actually si Bongalon sa bandang huli nagsalita yan, Congressman Bongalon, kasi yun ang kanyang unang sinabi dyan. Relay ko lang sa inyo. Yung nadiscover ng Quadcom ay matitibay na ebidensya. Matitibay na mga complainant, mga pamilya ng mga nawalang buhay na nanggaling Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan nanggaling. At sa oras daw nakakailanganin, sa ang paniniwala ni Congressman Bongalon na isang abogado at siya magiging prosecutor doon sa impeachment trial ni Sara Duterte, kung kakailanganin, hindi masamang kuhanin ng ICC ang lahat ng resulta sa hearing ng Quadcom, matibay na ebidensya. Maliban doon sa sinumpaang salaysay ng mga testigo at biktima na nagpunta sa International Criminal Court. Itong hawak at nakuhang na discovery ng series na Quadcom hearing, marami daw hong pagpapatunay doon. At madalit sabi, ang damdamin ng mga congressman na nagsagawa ng hearing, member ng Quadcom, yung kalagayan ng mga naging biktima. Sa ngayon kasi, parang nababaligtad. Pinapalabas nila parang kawawang-kawawa na si Duterte. Kawawang-kawawa ang dating Pangulo. Sabi nila, paano naman yung nawalang buhay? Paano yung mga naging biktima? Doon nag-umpisa yun eh. Kung kawawa si Duterte ngayon, mas kawawa yung mga naging biktima. Kumbaga sa ngayon lang naging kawawa si Duterte dahil hinuli siya at mananagot na. Pero yung mga 30,000 na mga namatay during campaign against illegal drugs. At ang iba doon o karamihan doon, collateral damage lang, napagkamalan lang, walang hustisya until now. Maging sa local court dito sa atin, wala akong nangyayari. Kaya nga nagpunta ng International Criminal Court. At ito na yung tamang proseso. So sa akin pong opinion at analysis, tama lang yung sinasabi ng mga congressman na panindigan at ating tingnan, silipin, bigyan ng hustisya, alamin ang kalagayan ng naunang biktima, ng naging biktima dahil wala na yung buhay. Kaysa sa ngayon na parang paawa at parang biktima, si Duterte na siyang pangunahing suspect o akusado sa human rights violation, crime against humanity. Malaya po kayo makapag-comment at react. Pero please like and share ng ating mga video pinag-uusapan dito sa MA Pinoy TV o maging yung Mike Abe Opinions channel natin.